Tahimik ang gabi nang mapansin ni Dennis na umiinom si Carol nang inumin na nilagyan niya ng gamot. Sa isip ni Dennis, tagumpay na ang plano niya. Pero bago pa tuluyang mainom ni Carol, dumating si Wilfred. Nataranta si Carol at tumakbo palabas. Inabol siya ni Dennis hanggang sa maabutan. Sa pagkakaharap nila, ipinakita ni Carol ang shell ng pagmamay-ari ni Joy. Patunay na si Dennis ang tunay na pumatay. Dumating si Wilfred at tinutukan ni Dennis ng baril habang hawak si Carol. Bago pa siya nakalapit, dumating ang mga pulis kaya tumakas si Dennis sa dilim. Bit-bit ang galit at paghihiganti. Makalipas ang ilang araw, hinarang ni Dennis ang sasakyan ni Tristan. Sakay nito si Leah. Nagpambuno sila ngunit natalo si Tristan. Tinangay ni Dennis ang magtito at dinala sa isang tagong lugar. Samantala, natuklasan ni na Carol at Wilfred na nawawala si Leah. Kinagabihan tumawag si Dennis at ipinakitang bihag niya sina Tristan at Leah. Isang malupit na kondisyon ang ibinigay niya. Kailangan barilin ni Carol si Wilfred kapalit ng kalayaan ng mga bihag. Sa sakit ng kalooban, sinunod nila ang utos. Bumagsak si Wilfred habang si Dennis ay tuwang-tuwa sa panonood. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang si Ronnie ang biglang bumaril. Hindi kay Wilfred, kundi kay Carol. Nabigla si Dennis. Habang nakikitang duguan si Carol, tila nasira ang kanyang isip. Nawalan siya ng kontrol at si Ronnie na ngayon ang nag-utos sa kanya. Kapalit ng buhay ni Carol, pinakawalan ni Dennis sina Leah at Tristan. Pero bago pa siya makalayo, napaligiran na siya ng mga pulis at tuluyan ng inaresto. Isinugod naman sa ospital sina Carol at Wilfred at sa kabutihang palad, pareho silang nakaligtas. Sa pagmulat nila, nakita nilang ligtas sina Leah at Tristan. Sa wakas natapos ang lahat ng kaguluhan. Si Dennis ay nakakulong at si Ronnie namay tuluyang nagbago. Muling bumalik ang kapayapaan sa kanilang buhay at ang mga sugat ng kahapon ay napalitan ng pag-asa.